Okay. Patuloy po. Do not forsake wisdom. Ako po ay more than a year na. No? Paulit-ulit tayo dito. And I hope na we already got the point. No? We do not forsake wisdom. Pag sinabi pong ganon, we continue to remember God's wisdom. We continue to abide in His Word. Continue to trust in Him. And continue to bind ourselves to Christ. Ulitin po natin, paalaala po sa atin ang salita ng Diyos sa pag-aaral po natin sa Book of Proverbs. A fool chooses to disregard God and His wisdom. Yan po ang clear description ng Proverbs sa isang fool. Pag pinipili na po nating baliwalain po ang Diyos at ang wisdom niya, dinidisregard po natin ang Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, immediately, ang tawag po sa atin ng Proverbs, we are a fool. We are a fool. So, baliktarin lamang po natin ito mga kapatid. If we choose to give high regard to God, high regard to His wisdom. Pag sinabi po natin, my context of high regard is that we honor and respect, we listen, and we obey His words. We are wise. Ganun po immediately. Pag sinusunod po natin yung salita ng Diyos, yun po yung kanyang kalooban, immediately we are becoming wise, mga kapatid. Kaya po, this time, pasok po tayo sa part 2, the description of God in Proverbs. And this time, I'd like to invite everyone to open your Bibles with me in Proverbs chapter 15. We'll be reading verse 3. Proverbs 15, verse 3. Let me hear your amen po, mga kapatid, pag nandun na kayo. Sabi po sa Holman Christian Standard Bible, the eyes of the Lord are everywhere, observing the wicked and the good. Tayo po manalangin. Father, we are about to study your words. We would like to learn again. As you continue to gather us in this place, Lord, this is so important to us because these are your words. We are your people. We are your children. At wala pong pinakamalinaw, wala pong pinakamabuti, wala pong pinakatotoong aming dapat na kinikilala, tinatanggap, sinasabing importante po sa aming mga buhay, kung hindi kayo at ang inyong mga salita, O Diyos. Dahil po dito po ninyo nilalahad sa amin kung sino ka at ano po ang iyong naisin para sa amin. Dito po sa inyong mga salita, ninyo nilalahad sa amin kung ano po ang nais po ninyo sa amin. Kung paano po namin ipamumuhay ang buhay mo pong patuloy na pinahihiram sa amin. Kung ano po ang naisin mo po sa iyong mga anak bilang Ama namin na nasa langit. Nandito po sa iyong salita, O Diyos. Kaya naman po, O Diyos, inihiling sa pag-aaral po ng iyong salita, ang banal na Espiritu po ang siyang magpaliwanag nito sa amin. Kausapin mo po kami ayon sa katotohanan ng salita mo po, banal na Espiritu. Buksan mo po ang aming mga mata. Bigyan mo po kami ng mga tengang nakakadinig, O Diyos. At patuloy na hinihiling, banal na Espiritu, sa patuloy mong pagtuturo sa amin,
kami po ay baguhin mo po, O Diyos, ayon sa mga katotohanan ito. Dahil po, ito po ang kalooban niyo sa amin. Sa totoo lamang po, ito rin po ang pinakamabuti sa amin. Kundangan lang po, Panginoon, maunawaan naming patuloy na kung kami po ay susunod sa iyong salita, ang iyong kagandahang loob ay patuloy po naming mararanasan, Panginoon. Kaya po naman sa umaga na ito, kausapin mo po kami, Banal na Espiritu. Marami pong salamat. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my God, my rock and my Redeemer. Lord Jesus Christ, pakita mo po sa amin sa oras na ito ang iyong kagandahan, ang iyong kabanalan, at ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Review lamang po. Sabi po natin na nakaraan, to know God, we must not just know the facts about Him. Alam niyo po, hindi lamang po tayo manatili na alam natin yung mga bagay-bagay na ito. Pero magkaroon po, yung totoo po nakakakilala sa Diyos, ito po yung totoong may personal na relasyon sa Kanya. In fact, yun po talaga yung katotohanan doon. Kapag ka po tayo ay mayroong personal na relasyon, hindi ho ba kilala natin yung tao na yun, na patuloy natin nakikilala ang tao na yun. It's the same thing with our relationship with God. Mga kapatid, alam ko pong lahat kayo mag-a-agree sa akin. Our relationship with God is one very serious thing. Isa po itong napakaseryoso. Ang personal relationship natin sa Kanya. Sobra pong seryoso ang Diyos dito. Kaya po ang lagi pong hamon sa atin bilang mga mananampalataya niya, gaano nga ba kalalim yung ating kaseryosohan sa Kanya? Kasi seryoso po siya doon sa relasyon. Sa pag sinabi pong seryoso tayo doon sa relasyon na yun, hindi po ba lumalalim po, ganun po kalalim, ganun po kalawak yung commitment natin doon sa relasyon na yun. Na wala pong pwedeng, wala pong bagay sa mundong ito, wala pong tao sa mundong ito na pwede pong sumagabal o pumigil po o alam niyo po yung maghinder or mag-go between in that depthness of seriousness po ng ating relationship sa Kanya. Yun nga po yung tawag doon eh. Kaya nga po ang term ay serious. Kasi po kung hindi serious, then marami pong bagay, mga kapatid, na pwede pong sumagabal. Pwede pong huminto. Pero pag tayo po ay seryoso sa ibang bagay, lahat po kayo mag-a-agree sa akin, wala pong kahit sinong makakapigil. Serious ako dito eh. And it's the same thing. When we are serious with our relationship with Him, alam niyo mga kapatid, dadalin po tayo niyan eh. Itutulak po tayo o iaangat po tayo sa isang punto mga kapatid na kikilalalin natin ng husdo kung sino yung karelasyon natin. Kung sino yung Diyos. At yun nga po yung sinasabi naunawaan natin sa Proverbs since last Sunday, to be wise is to get to know God better and better. Kaya po natutunan natin last Sunday for us to start and continuously enjoy the privileges God offers us freely, we must grow in our knowledge of God and Jesus our Lord. Mga kapatid, wala pong pinakamabisa, pinakamainam, pinakatamang paraan para po mag-grow tayo sa ating knowledge of our Lord God and our Lord Jesus Christ, kung hindi po sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya po, mga kapatid, ang hangarin po ay patuloy po nating ma-encourage ang bawat isa at mapapaalalahanan na
Ganun po kaimportante ang salita ng Diyos sa isang anak ng Diyos. Nagbibigay tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Pinagninilay-nilayan natin ang salita ng Diyos. Hindi at sa maghapon na yan kung ano po yung binasa natin sa umaga na salita ng Diyos ay patuloy po nating pinagninilay-nilayan. We continue on meditating on that word. And as we lay down our heads sa ating mga pillows, sa ating mga higaan, and as we continue to pray and communicate with our Lord, those same words that we have read in the morning, in the start of the day, that is still what contains our mouth and comes out from our mouth. Alam niyo po, mga kapatid, nakakalungkot po ngayon. Bihirang-bihira po talaga ako makakita. Pag nag-post po sa Facebook, bihirang-bihira po ako nakakita nag-share ng word of the Lord. Bihirang-bihira po. Hindi ba dapat, mga kapatid, ito po isang bagay na tayo po ay sobrang proud? Hindi ba, mga kapatid? Hindi ba ito isang bagay na sobrang proud po tayo that we share even to the point of posting sa Facebook, even Instagram, and even Twitter about the Word of God? Sana po, mga kapatid, sa punto na ito, proud po tayo sa ating Diyos at proud po tayo sa relasyon natin sa Diyos at proud po tayo sa salita ng Diyos. Hello? So a person who gains wisdom from fearing the Lord, hindi po siya takot sa Diyos eh. In fact, sa kabaliktaran po, nabibigyan po tayo lalo ng desire para po lalong mapalapit sa Diyos. At lalo po nating makilala kung sino talaga siya. So by knowing the Holy One, who is the triune God, the wise person gains understanding about how to live their life. Yun po yung punto, isang puntong malalim dito, isang puntong dapat didindihan natin sa ating mga sarili. Habang po nating nakikilala ang Diyos, lalo po nating naiintindihan, mga kapatid, kung paano po mamuhay ayon po sa kanyang kalooban. Dahil nakikilala nga natin siya. Alam po natin yung, naalala niyo po last Sunday, alam po natin yung likes and dislikes niya. So if we continue on discovering through the words yung likes and dislikes niya, hindi ho ba we go after to what He likes and we hate what He dislikes? We immediately avoid, ito bang ayaw ng Diyos ko? Di iwasan ko na to. Ito ba gusto niya? Di ito, gagawin ko. And alam po mga kapatid, yan po yung wise person. Naintindihan po natin, mga kapatid, kung paano po tamang mabuhay. So from the observation we have made above, it should be obvious that God is righteous. Napag-aralan po natin last Sunday, God is good, God is holy, God is truthful and just. He loves righteousness and He hates evil. Alam niyo po, mga kapatid, yung righteous, good, holy, truthful, and just, hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. One could be good if he is righteous. One could be holy if he is righteous and good. And if he is righteous and good and holy, then he is truthful. And if he is righteous, good, holy, and truthful, therefore he is just. Hindi po natin pwedeng paghiwa-hiwalay yun. Pero lahat po ng bagay na ito, nature po ng ating Diyos. Alam niyo po, isang bagay na hindi po natin lubusang maunawaan talaga tungkol sa ating Diyos. Listen up, church. Ang dami pong katangian ng ating Diyos. Number one, isipin na lang po natin yung two major representative attributes niya, love and justice. Pag-iisipin po natin, paano po pinagsasama ng Diyos ang love and justice, and He perfectly
dispense love and justice at the same time. Pero tayo pong tao, pagdating po sa character attributes, alam niyo, pagdating, ngayon love ako, later hate na ako. Ngayon love ako, later adjust na ako. But ang ating Diyos, mga kapatid, I'm telling you, He perfectly lives out those nature. And that's who our God is. Kaya po pag inisip natin, mga kapatid, that God is love, remember immediately He is also just. Hindi na pwedeng pag-iwahiwalay po, katulad ng sinabi ko ngayon. Going back sa Proverbs 15:3, immediately, tingnan niyo po. I hope your Bibles are still open there. The eyes of the Lord are everywhere, observing the wicked and the good. Mga kapatid, ang Proverbs po, immediately sinasabi po sa atin, nakikita po ng Diyos at alam ng Diyos, ang lahat po ng bagay tungkol sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, alam din po ng Diyos ko ano talaga ang meron sa isip at puso natin ngayon habang nandito ka, kapatid. Church, brother, sister, let me remind you, alam ng Diyos din mismo, klaro, kumpleto kung ano po ang motibo mo kung bakit ka nandito. He exactly knows your heart and my heart. He exactly knows what's running inside our minds now. He exactly knows if we are listening or not. He exactly knows whether we love His word or not. He exactly knows the truth in us. Brothers and sisters, always we can display other things to everyone. Kaya po nating itago yung totoo natin sa bawat isa. But I'm telling you, as what Proverbs is saying now, the eyes of the Lord are everywhere, observing the wicked and the good. He knows completely. And pag tiningnan po natin, patuloy tinitigan natin yung Proverbs 15:3, two immediate attributes po ng ating Diyos. He is omniscient and He is omnipresent. He is omniscient and He is omnipresent. In the Bible, madalas po nating mababasa. Iniisip pa lang natin. Bago mo pa lang sabihin, He already knows. At alam niya rin po, mga kapatid, exactly kung ano po ang gagawin natin after po natin ma-receive ang truth ng words niya this morning. Paglabas po natin sa pintong ito, ng kwartong ito, alam niya rin po kung ano po ang gagawin natin doon. Kaya po, mga kapatid, ito pong salita ng Diyos, it gives us so much encouragement so that the more po nakikilala natin Diyos, hindi po ba tumataas po yung ating trust and confidence natin sa Kanya? That every time that He mentioned any promise in His words, because tinutulungan po tayo na scripture na through the illumination of the Holy Spirit kung sino siya. Hindi ba sinasabi, totoo to, pangahawakan ko. So, kasi niniwala ako, totoo ang Diyos ko, hindi nagsisinungaling to eh. So, di ba tumataas po yung ating trust and confidence sa Kanya? At the same time, brothers and sisters, hindi ba nagbibigay ng strong warning sa atin? That we cannot fool our God. Hindi po natin siyang kaya lokohin. Yung katabi mo, yung asawa mo, kaya mo lokohin. Pero ang Diyos mo, kapatid, hindi. Remember, He has a perfect knowledge of His entire creation. Remember, mga kapatid, He is the Creator. When I say, I gave emphasis po sa the Creator, meaning to say,
only Creator. There is no one else. Wala nang iba. And therefore, dahil po siya lamang ang Creator, then alam niya ang buong creation niya. Including of people and of things. Brothers and sisters, there is nothing hidden from Him. Kung tayo po, kaya natin maglihim sa ating mga asawa, kahit sa ating mga anak, o sa ating mga magulang, brother, sister, listen and listen carefully. Hindi mo kayang tago sa Diyos yan. Hindi talaga. Kung sa tingin natin, nakatakas ako ngayon, hindi ako nahuli, alright. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are everywhere, observing the wicked and the good. Let's start. God is omniscient. Latin word po ito. 2 words. Omni means all, scient means knowing. So omniscient literally means all knowing. All-knowing. So God possesses perfect and exhaustive knowledge of all things, past, present, and future. Kapatid, alam ng Lord ang past natin. Alam niya rin lalo ang present natin, and alam niya ang future natin. Hindi ba mga kapatid, ang sarap po mapakinggan na ang Diyos mo ay omniscient because He knows what you have gone through in this life. And when you have surrendered your life to Jesus Christ, the Holy Spirit continuously work in our lives, conforming us in the image of our Lord and Savior Jesus Christ. Because ang gusto niya in the future is to be like our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi po ba masarap pakinggan na ang Diyos ko? Alam ng pinagdaanan ko at alam na nararamdaman ko ngayon at alam niya rin ang tatahakin ko sa future. And because of this, I trust my God. Ako po naniniwala na lahat kayo mag-a-agree sa akin. Wala pong ninais na masama ang Diyos nating nagmamahal sa atin para sa bawat isa sa atin. At kung naniniwala tayo dyan mga kapatid, hindi po ba mga kapatid, tumataas po yung dapat na confidence natin na iwanan na lamang sa Kanya, ipagtiwala po natin sa Kanya ang buhay natin. So, ito po mga kapatid, kasama dito yung knowledge of every detail. Alam niya po yun. Hindi ho ba sabi ng Psalms, kabisado po ng Diyos natin yung number ng hairs natin. Kabisado niya mga kapatid. Kabisado niya po mga kapatid yung events sa life natin, yung mga pinagdaanan natin, yung mga masasakit na pinagdadaanan natin, yung mga pinagdadaanan natin, at yung mga dadaanan natin, all those things, lahat po yan with full knowledge sa ating Diyos. Kapatid, alam din po niya yung takbo ng isip natin. And alam niya rin po yung mga possibilities na mangyayari. Tingin natin in the future, but in Him, those are exact events. Tingnan po sabi sa Jeremiah 23 and 24. I am a God who is everywhere, and not in one place only. Tingnan niyo po yung verse 24. No one can hide where I cannot see them. Do you not know that I am everywhere in heaven and on earth? While that our God sits there on His throne, but at the same time, our God is present among us. Yun po yung Diyos nating sinasamba. And then,
Yan po ay pinatutuhanan po ng author ng Hebrews. In Hebrews 4:13, there is nothing that can be hid from God. Everything, lahat, in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. He observes all things and all men. Like a guard does who guards a city. Ganun po ang ating Diyos. Bawat isa po sa atin, and brothers and sisters, wag po sanang mapapasok sa isip na kapatid natin na ang Diyos po natin ay sobrang busy na para paglaanan tayo ng pansin. Hindi po ganun ang Diyos natin. Our God, in our perspective, He may seem so busy, but in His power, He can afford to do everything at the same time without complaining. Tayo po, mga kapatid, konting utos lang, panadoktungan, ako na naman. Wala na bang iba? Pero ang ating Diyos po, mga kapatid, He is not too busy enough to see what's going on and watch our lives. He is our God. Nothing and nobody escapes from His sight. Wala pong makakatakas sa paningin ng Diyos. Nothing. Nobody. Nobody. At dahil po dito, mga kapatid, this is necessary for Him to be judge of every individual. Kaya po, mga kapatid, siya lamang po yung talagang may kakayanan, may kapangyarihan, maghusga po sa bawat isa sa atin because He knows all details about ourselves. Siya lang. Even nga po tayo, mga kapatid, sa ating mga sarili, sinabi rin po ng Bible sa ating mga kapatid, di po ba? If we rely on our hearts is deceitful. Kaya po sabi rin sa New Testament, sino nga ba nakakaunawa sa puso ng tao? Meron ba? Nakakatuwa po ang tao, right? Oo ngayon, mamaya hindi na. Mamaya, hindi ngayon, mamaya, oo na. Ang nakakalungkot po, may mga sagot na ewan at saka siguro. Pero ang Diyos po natin, what is yes to Him. What is no to Him. Kaya po, ganun na lamang po. Ang sabi po na Ecclesiastes, let your yes be yes. And your no be no. Remember, number 1, God knows the deeds of men, both good and evil. Kapatid, yes, maaaring masabi mo na wala namang ibang nakakakita, wala namang ibang nakakaalam. In fact, pwede ka pa nga pumasok sa punto na ililihim na natin to sa kanila para hindi nila okay, kaya natin yan, kapatid. Remember, God knows it. Huwag po nating makalimutan. He knows exactly what it is. And this should give us encouragement and at the same time, sabi ko nga kanina, a strong warning. Proverbs 5:21, the Lord sees everything you do. Wherever you go, He is watching. Paalam mo sa asawa mo, dito ka pupunta, pero doon naman pala, nangyayari. Sabi mo, wala kang pera, pero makikita sa Facebook, gumagastos ka. Ano ba talaga totoo? Alam niyo, minsan nagkwentuhan po kami mag-asawa. Ito, kwentuhan namin sa bahay. Hindi po alam ni Sister Menchu po ito. Pero I think we are in the same boat in this idea. Madalas po tayo makakarinig sa mga tao ngayon, wala akong pera.
Alam niyo, pag sinabi niyo sa akin, wala ka talagang pera, pagka ginanon mo yung bulsa mo, ginanon mo yung wallet mo, pinakita mo yung bank book mo, wala kang pera. Yun talaga, wala kang pera. Tama? Pero madalas natin, wala akong pera. Pero pagka sa totoo lang, pagka pumunta na mall, pag ginusto, nagkakapera, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Di ba, pagka biglang may gusto kang bilhin, biglang meron na. Oh, saan galing yun? Pati ba sabi mo lang kanina, wala kang pera? Eh bakit meron ito? O sabi ko nga sa misis ko, nag-agree kami, huwag na natin sabihin wala tayong pera. Sabihin na lang natin ganito, it's not my priority. Nasusundan natin? Kasi di-declare ka, wala kang pera, hindi magtatanong ka, ay, saan makakabili ng bagong TV? Nasusundan niyo po mga kapatid? Huwag niyo akong tingnan na ngayon na bagong rubber shoes ko. Mga kapatid, honest to, may nagregalo lang po sa akin. Lahat po na suot ko ngayon, mga kapatid, honest to, regalo lang din po sa akin. Ang binili ko lang po talaga dito, yung nasa loob. Siguro naman, may pambili na ako nun. At please take note, binili ko po yun sa buy one, take five. Gusto nyo malaman kung saan yun? Mamaya, re-reveal ko secret. Follow the link below. I'm not kidding. Yeah, papalabas tayo. Wala akong pera, wala akong... saan mo kinuha yung panggastos mo? Nakakatuwa, di ba? And remember, the Lord sees everything you do. Wag na tayo magpalabas sa ganon. Sabihin na lang natin, it's not my priority. That's it. Sabi nga ng anak ko po, panganay ko alam niyo pa, ang tao po nawawalan ng pera pagka ayaw niya yung gagastusan niya. Pero subukan yung gusto niya yung gagastos niya, may pera yan. At mga kapatid, ulitin ko lang, the Lord sees everything we do. Hey, church, listen up. The Lord even knows the words that we are about to say. And He knew the words that we have said. Hello? Proverbs 15:3, inulit ko na po, the Lord sees what happens everywhere. He is watching us, whether we do good or evil. He knows it. And brother and sister, please, huwag makalimutan, when we face Him and when He declared this is good and evil, we cannot offer any rationale. You know, Lord, hindi ako nagawa to. No, He knows it. Number 2, God knows the hearts of men and searches out their motives. Brother, sister, alam po ng Diyos exactly po kung ano po ang laman ng puso na. In fact, alam din po eksakto ng Diyos kung ano po ang shape ng heart natin. Alam niya po ang heartbeat natin. In fact, alam niya rin po kung sino po yung nakaupo sa trono ng hearts natin. He searches our own motives. Proverbs 15:11. Not even the world of the dead can keep the Lord from knowing what is there. How then can we hide our thoughts from God? Kahit nga po mga kapatid, ang Sheol, ang Abaddon, ang Hell, ang Hades, whatever that you like to call it in Hebrew and Greek, yan po mga bagay na yan, those are the things, mga kapatid, that we know they are true places as mentioned in the Bible, pero as men, we do not know what exactly is going on there. Tama po ba? But the Lord knows it. Kaya sabi niya, kahit yung mga yan, yung place of the dead, yung world of the dead, kahit yan hindi pwedeng hidden sa Diyos. In Proverbs 16:2, anong sabi po? Everything a person does seems pure in his own opinion.
Look at this. But the Lord weighs intention. Brothers and sisters, the Lord tests us. The Lord tests our motives, tests our hearts. Because His real intention, brothers and sisters, for us to know our real motives and intentions. Kaya po sabi dito, sa mata natin, pure eh. Pero ang Lord po natin, continuously weigh. Tayo po, mga kapatid, mga tao, kadalasan po, binabase po natin ang ating opinion, binabase po natin ang sasabihin natin, binabase po natin ang mga plano natin, base po sa ating mga nakikita. Pero isang katotohanan po, mga kapatid, ang Diyos po natin, alam niya po kahit yung hindi natin nakikita. Kaya po nakakalungkot pag nakakarinig po tayo ng isang taong, alam ko na yan. Yan ang gagawin niya. Alam ko na, kabisado ko na yan. Really? Paano mo nasabi yun na alam mo na? Remember, tao yan, involved yan. Kaya wag natin sabihin, alam ko na yan, kabisado ko na yan, ganyan yan. May ganun pa yun. Ganyan yan eh. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sino ka para, basa mo ba ang puso niyan at isip niyan? Di ba? So whatever mga kapatid na, alam niyo, tingin natin pure, I'm telling you, ang Lord po natin continuously dadalhin po tayo sa mga episodes ng buhay natin para makita natin sarili natin. Totoo bang pure? Totoo bang tama yung motibo? Totoo bang tama yung intention mo? Look son, look daughter, tingnan mo yung nangyayari. And we have got to have extra discernment about these things. Alam niyo po mga kapatid, pag kami nakikita na po tayo ng maling nangyayari in our family, in our lives, immediately ang tanong, Lord, saan po ba ako nagkamali? Anong po bang salita ang hindi ko nagawa? Ano po bang word ang hindi ko nasunod? Ano po bang kalooban mo ang hindi ko nagagawa, Lord? Why my life, my family, everything that surrounds me seems to be going wrong? Why? Because balik ka, mga kapatid, sa unang hakbang. Ginagawa mo ba yung dapat na pinagagawa sa iyo ng Diyos? Hindi talaga tayo aalis doon sa situation na yun yung sinasabi. Dadaling ka talaga, Lord, papakita na sa iyo, patuloy mong pinipilit yung gusto mo, sinasabi mong pure opinion mo, intention mo. Ito naman yung nangyayari. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid? Kaya po, mga kapatid, this is just an encouragement to all of us. Pagka meron pong nangyayari at hindi tayo makalis, the first thing that we need to do, ano ba yung pinagagawa sa akin talaga ng Lord na hindi ko ginagawa? That I have kept on ignoring and denying. That I have kept on living a foolish life. Lagi ko pong sinasabi ito at lagi sinishare. It's like an examination, a test. You cannot go to an upper level if you haven't passed the first test. Do not expect that the Lord will give you or elevate you to a higher level. Hindi mo pa nga napapasa yung first level. We have got to carefully examine ourselves. Hindi ko po sinasabing, tingnan mo, ano ba yung sinabi ng Lord sa'yo from the very start? Ginawa mo ba? Ginagawa mo ba? Ganun po eh.
In Proverbs 17:3, ano sabi? Gold and silver are tested by fire, and a person's heart is tested by the Lord. Alam naman po natin ang ginagawa po sa gold and silver, right? So, hinalintulad po yung ginagawa po ng Lord sa puso natin sa gold and silver. God examines every thought and every motive that we have. And those examinations and tests are always for the increase of the value of Him. Yung mga test, yung mga examinations, mga kapatid, kaya po tayo dadalhin sa higher level. It's not because gusto niya po tayo mag-glorify. It's because He'd like to be glorified in our lives. It's not for our glory, but again, it's for His glory. Hindi kanya pag-graduate yan kasi gusto niyang tumaas ka. No, the point there is na ating pong matutunan, mga kapatid, that we continue on giving greater value of Him in our lives. Next po, God is omnipotent. In Latin words, omni means all, potent means powerful. Literally means all powerful. So remember, church, God is also omnipotent. He is all powerful. Na-create niya nga po lahat ng creation na to eh. Isn't that a great proof that He is all-powerful? Brothers and sisters, listen and listen carefully. Kung meron po tayong problem in life and anything that hinders us of giving more value to God, alam niyo, anything that hinders us of truly following God, yung una palang sinabi niyo, those things are nothing. Huwag po tayong matakot na bitawan niyo. Why? Remember, the one who is calling you to do these things is the all-powerful God. Bumuhay. Lumikha nga po siya ng lahat ng ito galing sa kawalan. Buhay pa ho kaya niya ipagkait? So nothing is beyond His control, mga kapatid. Sa ating pong sariling paningin, maaaring out of control, but remember, your God and my God is a all-powerful God and everything is still under control. God is able to accomplish what He determines to do. Wala pong makakapigil sa Kanya kahit magtulong-tulong po tayo sa panalangin. Kung yun po ang kalooban ng Diyos, then that will happen. Kaya po minsan nababati ko po talaga yung, if we have faith and we pray, the Lord will answer, Amen. But do not focus on faith. Focus on God. Hello? Why? Because who makes things happen? God, not our faith. Amen? Amen? So that faith must be placed properly to that God who answers prayers. According to His will. Do I hear amen? Pag ganun po yung pananaw, di ibig sabihin po, okay Lord, yung tama yon, in Jesus' name, amen. Talagang nilalagay na po natin sa kamay niya. O, di yung kalooban mo masunod. Gets, mga kapatid? Dahil po ang God po natin, all-powerful, even the most powerful person in this world is subject to God's will.
Kahit po sino pa yan, kahit pa General Secretary pa yan ng United Nations, kahit pa yan ang president na most powerful nation in this world, I'm telling you, brothers and sisters, God is definitely most powerful than him. Why? Because that person is subject to his will. Ano sabi sa Proverbs 21:1? The Lord controls the mind of a king as easily as he directs the course of a stream. Maaari ang ikaw nga ang pinakamataas na posisyon dito sa mundong to, but remember your mind and control and thoughts and even your hearts, my God controls it. He knows it. There are no human ruler in the highest rank of this universe who is higher and more powerful than your God and my God. Number 2, even the wicked who choose to rebel against God will achieve his ultimate purposes. Kahit po ang evil, kahit po wicked, kahit po mga rebelde, mga kapatid, I'm telling you, gagamitin po lahat ng mga yan para po ma-achieve or i-achieve pa rin ng Lord ang kanya pong purposes. Proverbs 16:4, everything the Lord has made has its destiny. And the destiny of the wicked is destruction. Everything that he has created is part of his plan. Lahat. Nothing exists accidentally. There are no loose ends. Everything that we see is part of his plan. And all of these things that we see, and even we don't see, lahat po yan, mga kapatid, ang intention yan is for his glorification. Yes, he used the wicked and the evil to achieve his purpose. Naalala niyo po, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar? Naalala niyo po si Pharaoh? Marami po mga kwento in the Old Testaments, ginamit po ng most powerful God to achieve his purpose. Those are not believers. Kaya po, mga kapatid, kung meron po kayong mga persecutors, anong bilin po ng Lord? Anong bilin ng Lord sa mga persecutors natin? Being Christians. Pray for those who persecute you. Why? Kasi malinaw naman po, alam natin, if they will not listen to God's calling in their lives and continue to live a wicked and rebellious life, we know already kung ano po ang destination nila, right? So we just ask for the Lord's mercy for their lives. Naalala ko po yung minsan sinulat ni Apostle Paul. Sabi niya, kung pwede na lamang magpalit kami ng posisyon ng mga kalahi ko sa akin. Pwede lang sana. Ecclesiastes 7:29, I have discovered only this. God made human beings for righteousness, but they seek many alternatives. Yun po sabi ng author na Ecclesiastes. From the very start, maganda talaga yung plano. Pero ano ginawa ng tao? Instead of focusing dun po sa nagbigay ng life sa kanila, dun po sa nagsusustain ng life sa kanila, dun po sa nagpo-provide ng life sa kanila, anong ginawa nila? Other alternatives. Kaya po sabi ni Apostle Paul, tingnan niyo po, but you have a hard and stubborn heart. And so you are making your own punishment even greater on the day when God's anger and righteous judgment will be revealed. For God will reward each of us according to what we have done. Verse 4.
Number 4, by God's will, battles are won. Amen? And even those things which appear to be matters of chance are under His control. Proverbs 21:31, ano pong sabi? You can get horses ready for battle, but it is the Lord who gives victory. Yeah, ihanda mo ng lahat. Tingin mo dapat ihanda mo. Weapons, lahat yan. Sige, ihanda mo ng lahat. Tingin mo kailangan mo sa life. Sige, ihanda mo lahat yan. Remember, it is God who gives you victory. Proverbs 16:33. People cast lots to learn God's will, but God Himself determine the answers. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin dito pwede na tayo makipagpustahan o tumaya. Hindi po porkit binabasa sa Bible o biblical to, taya na ako sa loto. Taya na ako sa kung saan-saan. O yan, no? People cast lots to learn. Yun nga po yun, to learn God's will. Mga kapatid, gusto ko po linawin dito. Wag pa, para po hindi po natin ma-miss ang point, wala pong dapat na nangyayari sa mundong ito o yung tinatawag pong swerte, attributed po sa swerte at malas. Kaya po nakatutuwa pagka meron po nagbabatean sinasabing good luck. Christian, may good luck. What happens to faith? And then, pag tinanong mo, gaano katagal na dinidisciple yan? 10 years na. May good luck pa rin? Itong verse na ito, gusto ko makita natin mga kapatid, lahat po ng mga bagay ay determined in the counsel of God which will come to pass. Nothing should be attributed to luck. But everything should be seen as determined by the counsel of God. Yung cast lots po, mga kapatid, in the Old Testament, para po malinaw, yung lot po kasi was cast among others. Mga example po, Number 1 sa 1 Chronicles 24:5, 1 Chronicles 24:31, 1 Chronicles 25:28, nag-cast po ng lots to organize the service in the temple. Number 2, in 1 Samuel 14:41, to reveal the truth in the Old Testament. Number 3, in Joshua 7:16, to trace offenders. Number 4, in Proverbs 18:18, to stop disputes, they cast lots. And Numbers 26:25, to divide the Canaan among the tribes, they cast lots. Pero ang last po nating nakitang casting of lots in the biblical records po is found in Acts 1:21, nung pong mga apostles po ay naghanap po sila ng replacement kay Judas Iscariot. That was the last account. So ano pong point? After po kasi ng Acts 1:26, here goes. Acts chapter 2 onwards, napansin niyo po the day of Pentecost. When the Holy Spirit with His full power and glory comes to the believers. When all the teachings of the Lord to the apostles kompleto na po mga kapatid, at bit-bit po ito ng mga apostles at disciples, do you think may kailangan pa po ng casting of lots? Kaya po after po nun, all Christians should be depending their lives to what Scripture is saying and how Holy Spirit leads you to the truth of the Holy Words. Kaya po never na po tayong pumapasok po doon sa luck, because everything should be determined by God.
Nasa atin na po ang complete Word of God. Nasa atin na po ang Holy Spirit. Nasa atin na po ang freedom of prayer. What else do we need? Tama po ba ako, mga kapatid? Kailangan mo pa ba ng swerte? Eh, hindi ba, mga kapatid, kay Jesus Christ, ikaw sobrang pinagpala na? Kaya po, mga kapatid, miski sa pagyaman, magkaroon ng pera, may mga Christians po ako narinig, tumataya pa ho ng loto. Hindi totoo, nakakalungkot po. Bakit? Ano intention mo? Tumataya ka loto. One reason lang that I can see, gusto mo yumaman. Tama? Ang malungkot dito, mga kapatid, listen up. Hindi ba nilalagay mo sa tsansa, sa buenas, sa kamay mo yung pagyaman mo? Anak ka ng Diyos, mayaman ka na. Hindi ba dapat hinihingi mo yan sa tatay mong nasa langit, na sinabing maraming beses sa iyong salita, kailangan mo, hindi hingin mo. Amen po ba, mga kapatid? Why do you have to go through that way? Why? You see, mga kapatid, let me be clear. Hindi po ako against sa pagyaman. Baka mamaya yan na po interpretation nyo. I am not against Christians to become rich. I am not. If the Lord wills for you that He bless you with so much wealth, praise the Lord! But remember, you are just stewards of those things. At wala rin po masama, mga kapatid, manalangin at humingi ng pangangailangan sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yun naman pong binibilin sa mga anak niya. Kahit nga po wisdom binilin na, hingin natin sa Kanya. Tama po ba? God, who is all-knowing in Christ, remember, church, He understands our situations. He understands completely our struggles. He understands our needs completely. He knows exactly what are those things. Alam niya yan, kapatid. God is aware of every detail of our lives. Alam niya yan, kapatid. Alam niya mismo pinagdadaanan mo. Alam niya ang kailangan mo, kapatid. So this word encourages us to trust in God's wisdom and guidance. Pagtiwala, matutunan po nating pagtiwalaan po ang wisdom at guidance na binibigay ng Diyos sa atin. Yun po yung isang sikreto. God who is all-present in Christ, we can find relief. God is with us. Amen? Naglalaman po natin at nire-recall po natin na kasama natin ang Diyos, hindi ho ba relief sa atin yan? At all times, providing support, guidance, comfort in both good and challenging times is there. He is with you, brother, sister. He knows exactly what battles you are in right now. He knows that you are in losing. But indefinitely, if you are God's child, He will make you win. So in God's presence, brothers and sisters, hindi po ba we have His comfort and security? God who is all-powerful. In Christ, God can enable to bring about positive change, overcome obstacles, and fulfill His promises. Sasabihin na po natin sa situation natin, hopeless, brother, sister, it's not it. That's not the end of story. In Christ, He will make things happen. So in God's presence, so let Him be our source of strength and resilience in the face of life's challenges. Brother, sister, tandaan natin, anak ka ng Diyos, tandaan mo to, your situation is not a hopeless situation.
it's full of hope. Yeah, in our sight, but in God, listen and listen carefully, He will achieve good many things there. God, who is all-knowing, all-present, and all-powerful, should remind us and guide us to live our lives according to His likes and dislikes. That is His will. We have got to live as proper people for Him. In fact, that's the point. So God is aware of all of our actions. And that His power is limitless, and should encourage us to align our lives with His principles. Remember, Jesus Christ is everything He wants. And He wants to be everything to us, and He is not happy with anything less than that. Christ and His words means life to us. Life is not life without Christ and His words. We are nothing and have nothing without Him. Let's pray. Father, thank You for Your words, that indeed through Your words, the more that we know You, Lord, the more that we know Your likes and dislikes, it gives us so much guidance, Lord, as Your people, because You'd like us to live as Your proper people. And we thank You, Lord God. Thank You for reminding us. Thank You for giving us this guidance. Lord, forgive us. Muli po umiling ng patawad sa Iyo. Kasi marami pa pong oras sa buhay namin talagang parang nabubuhay kami nang hindi Ka namin kilala. May mga nagagawa kami. May mga nasasabi kami. May mga naiisip po kami na parang kung titingnan po ninyo, parang hindi namin Kayo kilala, O Diyos. Patawarin mo po kami. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, kung dumating po kami, dumadating sa point na lumiliit po ang tingin namin sa Inyong kaalaman, sa Inyong kakayanan. Nakakalimutan namin, nakasama namin Kayo, O Diyos. Pero salamat po sa paalala. Naway, Banal na Espiritu, patuloy nga po ninyong paalala sa amin mga salitang ito upang sa ganon ay lalo po madakila Kayo sa aming buhay. Salamat po. Patuloy pong inaalala namin yung mga kapatid namin hindi namin nakapiling ngayon. Kung sila man po ay may karamdaman, miiling po, Panginoon, ng pagpapagaling mo po sa kanila. Kung sila naman po ay nasa isang mahirap na sitwasyon, tulungan mo po silang matawid ito, Panginoon. Dalangin po sa mga susunod na linggo at pagtitipon ay makapiling po namin silang muli. Marami pong salamat, O Diyos. Muli pong iniiling. Bless each and every one of us spiritually, physically, materially, Lord. Bigay mo po sa amin ang iyong mayamang bendisyon, ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama, mayamang grasya ng Panginoon sa Kristo, at mayamang pakikipisan ng Banal na Espiritu. 3 persona sa iisang Diyos, mapasa atin ngayong bukas at pagpakailan, kailang paman. Amen. Amen. Amen.